Ating talakayin ang kasaysayan ng Maynila, ang kasalukuyang kabisera ng Pilipinas na itinatag noong June 24, 1571 ay may mayaman at makulay na kasaysayan na sumasaklaw sa daan-daang taon sa loob ng ilang minuto. Ating talakayin ang kasaysayan ng Manila City. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang Maynila ay isang maliit na pamayanan na pinamumunuan ng mga datu. Mayroon ng umiiral na kalakalan sa pagitan ng mga katutubo at mga ngalakal mula sa ibang bahagi ng Asya. Ang lokasyon nito sa tabi ng Manila Bay ay naging estratehiko para sa kalakalan. Noong 1571, sinakop ng mga Espanyol ang Maynila at ginawa itong sentro ng kanilang kolonya sa Pilipinas. Tinatag nila ang Intramuros, isang kuta na nagsilbing sentro ng pamahalaan, simbahan at kalakalan. Ang Maynila ay naging isang mahalagang daungan sa ruta ng kalakalan ng galyon sa pagitan ng Mexico at Pilipinas. Sa panahong ito, lumago ang lungsod at naging sentro ng relihiyon at kultura. Matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano, napasailalim ang Maynila sa pamamahala ng Estados Unidos. Nagkaroon ng mga pagbabago sa infrastruktura, edukasyon at sistema ng pamahalaan. Ang pag-unlad ng mga industriya at transportasyon ay nagpatuloy at ang Maynila ay naging mas modernong lungsod. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdigan, nasakop ng mga Hapones ang Maynila. Nagkaroon ng matinding pagkawasak sa lungsod dahil sa mga labanan. Maraming gusali ang nawasak at maraming mamayanan ang namatay at nasugatan. Pagkatapos ng digmaan, muling itinayong muli ang Maynila. Naging sentro ito ng pamahalaan at ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit ang mabilis na paglaki ng populasyon ay nagdulot ng mga problema sa urbanisasyon tulad ng trapiko, polusyon at kahirapan. Sa kasalukuyan, ang Maynila ay kapitolyo ng Pilipinas at isang maunlad na lungsod na may malaking populasyon. Ito ay sentro ng kalakalan, kultura at edukasyon. Patuloy ang pag-unlad at pagbabago sa lungsod ng Maynila.